Breaking news mga kabayan, Taiwan, gumawa ng bagong depensa laban sa China. China mahihirapan sugurin ang Taiwan dahil dito. Pangalawang breaking news, India, may kakaibang plano para ma-checkmate ang China at Pakistan. Ano kaya ito? Pangatlong breaking news, China at Pakistan, may ginawang malaking pagkakamali dahil sa pakiusap ni Trump. Ano kaya ang pagkakamali na ito? Pang-apat na breaking news, China at Pakistan, plano bang sakupin nila ang India? Bakit kaya? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Nabunyag na ang bagong estratehiya ng Taiwan na kinakatakutan ngayon ng China. Tinatawag itong Porcupine Defense at ayon sa mga eksperto, hindi ito basta depensa. Isa itong game changer na posibleng hadlang sa anumang planong invasion ng Beijing. Matagal nang naghahanda ang China para sakupin ang Taiwan. Sa sobrang dami ng sundalo at resources, inaasahan daw nila ang mabilis na tagumpay. Ayon sa US Intel, posibleng umatake ang China bago mag-2027 o baka mas maaga pa sa taong 2025. Pero hindi na raw ganun kasimple ang laban dahil sa bagong doctrine ng Taiwan. Hindi na conventional war ang sagot ng Taipei. Sa halip ng mga traditional na tank, barko at jet fighters, tumutok sila sa asymmetrical warfare. Mas maraming missiles, sea mines at drone swarms ang plano nilang gamitin. Parang porcupine, mahahawakan mo man pero tiyak na masasaktan ka. Layunin ng porcupine strategy na gawing masyadong mahal at madugong misyon ang kahit anong pagsakop sa Taiwan. Imbes na head-on battle, focus ito sa attrition, unti-unting pahirapan ng kalaban, gamit ang low-cost pero nakamamatay na mga weapon. Sa bawat hakbang ng China, may katapat na dagok. Kasama sa defense network ng Taiwan ang land-based anti-ship missiles na kayang dumurog ng Chinese naval forces bago pa sila makalapit. Dagdag pa rito ang mga high-tech sea mines at AI-powered drone swarms na kayang umatake kahit walang piloto. At lahat ng ito, nakatago, mobile at ready anytime. Pinapalakas din ng Taiwan ang sarili nilang production ng drones. Target nilang makagawa ng libu-libong units na may iba't ibang klase, surveillance, kamikaze at attack variants. Pero challenge ito para sa kanila, lalo na kung titingnan natin ang dami ng drones na ginagamit sa Ukraine War bilang benchmark. Hindi rin nagpapahuli ang missile tech ng Taiwan. Ang Xiongfeng missile family ang isa sa mga pinakamalupit nilang sandata. Mataas ang speed, maneuverable at kayang palusutin ang Chinese defenses. Kasama rin dito ang Skysword missiles at seabed mines. Lahat yan para sa multi-layered deterrence. At syempre, hindi mawawala ang suporta ng Amerika. Patuloy ang deliveries ng F-16s at Patriot missile systems mula US. Mga high-end defense platforms na dinisenyo para protektahan ang airspace ng Taiwan mula sa anumang aerial blitz ng Beijing. Quality over quantity ang diskarte dito. Sa tulong ng US at iba pang allies gaya ng Japan, mas nagiging solid ang integrated defense ng Taiwan. Hindi ito basta laban ng maliit versus malaki. Ito'y laban ng precision versus overwhelming force. Pero sapat ba ito? Sa dami ng bagong teknolohiya at suporta, posible nga bang mapigilan ng Taiwan ang full-scale invasion? O baka naman may tinatagong plano ang China para tapusin ang laban sa isang iglap? Habang papalapit ang 2027, patuloy ang tensyon sa Taiwan Strait. Araw-araw ay lumalalim ang gap sa pagitan ng intensyon ng China at determinasyon ng Taiwan. Ang Porcupine Strategy ba ang susi sa kanilang kalayaan? O isang desperadong huling baraha? Yan ang tanong ng buong mundo ngayon. At kung may matutunan man tayo sa kasaysayan, ang pinakamaliliit na bansa, kapag handa at matalas, kayang sugatan maging ang pinakamalaking bansa. Para naman sa sumunod na balita, isang madugong atake sa Kashmir ang nagsimula ng kaguluhan. 26 na sibilyan ang napatay at ang Pakistan ang tinuro ng India bilang may sala. Hindi nagdalawang isip ang India. Ang sagot nila ay airstrikes. Pero mabilis ang ganti. Lumipad ang mga fighter jets ng Pakistan, J-10C at JF-17 Thunder, parehong gawa at pinondohan ng China. Ayon sa US Intel, epektibo daw ang mga weapons na ito.
Isang patunay ng lumalakas na impluensya ng China sa rehiyon. Pero di lang jets ang issue rito. Noong April 2025, biglang nagpadala ang China ng PL-5 missiles sa Pakistan. Isang pagkilos na taliwas sa imahe nilang peace-seeking power. Kasama pa sa arsenal ng Pakistan ang HQ-9P Air Defense System, CH-4 drones at Wing-Lung 2 UAVs, lahat courtesy of Beijing. At di doon nagtatapos ang tulong ng China. May mga Chinese fishing vessels daw na posibleng nag-eespiya malapit sa naval drills ng India. At ayon sa mga analysts, ginagamit ng China ang malawak nitong satellite network para magbigay ng surveillance data sa Pakistan. Lumalalim ang proxy war, mga kabayan. Gumagamit ang China ng Pakistan bilang pawn habang pinapanood kung paano magre-react ang India. Pero wag kayo, hindi nagpapahuli ang New Delhi. May tinatago din silang plano, i-isolate ang sabwatan ng Beijing at Islamabad. Gamit ang taktikal na diskarte. Habang gumagalaw ang China sa border, sinabayan nila ito ng malakihang military drills sa Himalayas. Isang malinaw na intimidation tactic. Pero di lang ito laban sa lupa. Mayroon ring psychological war. Social media, state-run propaganda, misinformation, lahat ginamit ng China para i-frame ang India bilang aggressor. Bumabalik ang mga lumang video ng kaguluhan sa border, ginagawang panibagong narrative laban sa India. Sa ganitong paraan, sinusubukang i-undermine ang international support para sa India, isang geopolitical chess move para i-pressure ang gobyerno ng New Delhi. Ngayon, cornered ang India. Sa West, may Pakistan na may sandata mula China. Sa North, nandyan ang People's Liberation Army. Kapag umatake ng todo ang India sa Pakistan, baka ito mismo ang maging excuse ng China para makialam. Isang napakadelikadong senaryo. Lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking plano. Pigilin ang pag-angat ng India bilang bagong regional power. Habang pinapalakas ng India ang ekonomiya at allies tulad ng US, ginagamit ng China ang tensyon sa border para i-distract at i-drain ang lakas ng India. Ang totoo, China testing ground ang tingin sa conflict na to para masubukan ang mga bagong sandata, i-measure ang tactics at pag-aralan ang response ng India, all without a full-scale war. At para sa Pakistan, habang may sarili silang alitan sa India, ang involvement ng China ang nag-e-escalate ng laban. Mas mataas ngayon ang risk ng multi-front conflict, isang giyera na pwedeng umabot sa buong South Asia. Sa kasalukuyang tensyon, bawat galaw ay pwedeng mag-trigger ng regional war. Ang bagong strategy ng India ay hindi lang defense. Ito'y chess match laban sa dalawang halimaw. At kung tama ang tira nila, pwedeng baliktarin ang buong laro. Ito na marahil ang pinakamapanganib na panahon sa South Asia mula Cold War. Isang galaw lang at pwede nang lumiyab ang buong rehiyon. Ang larong ito ay malayo pa sa ending. Pero ang tanong, sino ang unang mache-checkmate? Para sa susunod na balita, bago ang ceasefire, matinding ganti ang binitiwan ng India. 9 na airstrike sa loob ng Pakistan ang isinagawa. Target, mga pinaghihinalaang terrorist outposts na konektado sa recent Kashmir attack. Pero depensa ng India, iniiwasan nilang tamaan ang Pakistani military base para hindi mauwi sa all-out war. Pero syempre, hindi umayon ang Pakistan. Sa halip, pinalabas na civilian targets. Tulad ng mosque ang tinamaan. Tinawag nila itong act of war. Pero teka, may twist. May ebidensyang sumusuporta sa claim ng India. Ayon sa forensic report ng Sky News, maraming social media activity ang nakita malapit sa mga tinarget na lugar. May mga post mula sa pro-terror groups gaya ng Lashkar-e-Taiba at 313 Brigade. Makikita pa sa mga video ang armadong kalalakihan at jihadist flags. Pero eto ang irony. Ayaw maniwala ng Pakistan sa social media proof kapag laban sa kanila, pero ginagamit din nilang ebidensya ang social media kapag sila naman ang nagpapakita ng shutdown Indian jets. Confusion ba ito o kalkuladong propaganda? Dito na lumalalim ang problema. Ang presensya ng terrorist groups sa loob mismo ng Pakistan. Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, nakaban na raw, pero patuloy ang operasyon. Si Hafiz Saeed, utak ng 2008 Mumbai attacks, malayang nakakalakad sa Pakistan kahit may $10 million bounty mula sa US. Si Masood Azhar ng Jaish-e-Mohammed, na-release pa dati sa hostage exchange, nakaplano pa ang mga major attacks sa India.
2001 parliament bombing, 2019 suicide attack, lahat yan konektado sa grupo niya. Pero hindi lang basta buhay ang mga grupo na to. Nagre-rebranding lang sila para makaiwas sa scrutiny. At mas nakakagulat, ang funeral ng mga nasawi sa airstrike, televised sa buong bansa, pinangunahan ng isang US designated global terrorist, Hafiz Abdul Rauf. Nandoon pa ang mga sundalong Pakistani. Tanong, paano naging walang koneksyon sa terorismo kung ganyan ang eksena? Pumasok naman ngayon ng China. Habang mainit ang bakbakan, binabantayan ng mundo kung paano gaganap ang Chinese-made weapon laban sa Western-supplied Indian forces. Over 80% ng sandata ng Pakistan ay gawa ng China at parang hindi naging impressive ang performance. Nang lumabas ang mga reports tungkol sa underwhelming results ng Chinese weapon, agad lumapag ang Chinese diplomats sa Islamabad. Ayon sa insiders, nag-aalala ang Beijing dahil kung sablay sa India, paano pa sa Taiwan? Para takpan ang kahinaan, naglabas ng fake news at propaganda ang China. Pinilit nilang ipalabas na successful ang Pakistani strikes gamit ang Chinese missiles kahit walang malinaw na ebidensya. Lahat ng ito para isalba ang reputasyon ng Chinese defense industry. Ito na ang tinatawag na gray zone warfare ng China. Hindi lang missiles at tanks, kundi narrative control gamit ang social media bots at disinformation. Ganito rin daw ang plano nila kung sakaling lusubin nila ang Taiwan. Manipulahin ang perception bago pa man magsimula ang putukan. Pero hindi lang ito India versus Pakistan. May third player na may sariling game plan, ang China. Habang nagbabanggaan ang India at Pakistan, ginagamit ng China ang conflict para itest ang sarili nilang sandata, influence at tactics. Ito ang bagong battlefield, modern hybrid war, kung saan perception, technology at disinformation ang tunay na sandata. At sa digmaang ito, hindi lang sundalo ang mga frontliners, pati ikaw ay frontliner sa laban para sa katotohanan. Para sa ating latest highlight news, ayon sa mga military sources, ang Operation Sindoor ay isinagawa bilang tugon sa isang matinding teroristang pag-atake sa lugar ng Pahalgam, kung saan 26 na inosenteng sibilyan ang napatay. Gamit ang mga precision-guided munitions at satellite surveillance, pinulbos ng Indian Air Force ang mga target sa loob lamang ng ilang minuto. Ang mensahe, kahit gaano pa kalayo, hindi kayo ligtas. Pero hindi nagpahuli ang Pakistan. Sa ilalim ng codename na Operation Bunyan ul Marsus, naglunsad ito ng counter-strike laban sa India. Ayon sa kanila, ito ay isang defensive response, pero ang lawak ng pinsala ay ibang usapan. 11 Indian military installations ang pinasabog, kabilang ang ammunition depots, radar systems at communication hubs. Sagutan ng missiles, palitan ng puwersa, parang countdown na lang sa all-out war. Pero teka lang, habang nagkakagulo sa himpapawid at lupa, isang bagong player ang biglang pumasok, ang China. Sa kalagitnaan ng bakbakan, sabay na naglabas ng balita ang state-run Chinese media. Ayon sa kanila, may 2 Indian fighter jets daw na pinabagsak ng Pakistan. Pero agad itong pinabulaanan ng India, sabay sabing, hindi totoo, fake news iyan. Ang mas nakakabahala, hindi ito isolated case. Mula CCTV hanggang Global Times, nagsabay-sabay ang pro-China media sa paglalabas ng propaganda. Binalik pa nila ang alaala ng 1962 Sino-Indian War na para bang sinasabi, huwag niyong kalimutan kung sino ang tunay na superpower sa rehiyong ito. Isa itong psychological operation na may halong banta. Isa sa mga ugat ng tensyon, ang Shaksgam Valley. Isang remote territory sa gilid ng Himalayas na ipinasa ng Pakistan sa China noong 1963 pero hindi kinikilala ng India. Ayon sa mga analyst, ito ang critical junction ng China-Pakistan Economic Corridor. Ang tanong, kung sumiklab ang giyera, ito ba ang magiging unang flashpoint? Hindi lang ito military issue. Ekonomiya ang bagong larangan ng giyera. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas nang i-anunsyo ng Apple na ililipat nila ang buong produksyon ng iPhones para sa US market mula China papunta sa India. Target, 60 million units kada taon pagsapit ng 2026. Isang direct hit sa manufacturing empire ng Beijing. Para sa China, hindi ito simpleng balita. Isa itong strategic threat. Ang dating made in China, unti-unti nang napapalitan ng made in India. Bilyon-bilyong dolyar ang nakataya
At kung ang India ang bagong paborito ng Silicon Valley, anong susunod na hakbang ng Beijing? Sa gitna ng lahat ng ito, bigla na lang nagkaroon ng malawakang cyber attacks sa India. Tumama ito sa kanilang power grids, railways at maging sa mga financial institutions. Ayon sa mga ulat, may bakas ng Pakistan-based hacker groups pero may indikasyon din ng mas malalim na koneksyon sa China. Parang coordinated, parang sabay-sabay ang pag-atake, para bang may mas malaking plano. Dalawang muka ng digmaan, isang sa ere, isa sa cyberspace, pero iisa ang target, ang India. Pero sa harap ng dalawang higante na sabay umatake, isang tanong ang sumisigaw. Handa na ba ang India sa isang digmaang hindi lang gamit ang bala, kundi pati teknolohiya, propaganda at ekonomiya? Wala nang patumpik-tumpik pa, mga kabayan. Ang China handa na sa lahat ng klase ng panahon. Magkakabit ng mga high-tech airbase, advanced na highways at mga military camps na pwedeng mabilis na mag-deploy. Pero maaari ba nilang makuha ang India nang hindi sila nahihirapan? Kumpiyansa ang Beijing. Ayon sa mga eksperto, may window of opportunity daw sila mula 2025 hanggang 2030. Ang tanong, makukuha nga ba nila ang India ng ganoon lang? Pero yan ay hindi biro. Kung sa papel, tama na China ang may mga numero. Pero ang gera ay hindi laging naaayon sa plano. Huwag kalimutan ang nangyari sa Ukraine at Russia. 3 taon na ang lumipas at ang Russian military na tinuturing na isa sa pinakamalakas ay stuck pa rin sa isang embarrassing stalemate. Hindi ba't parehong posibleng mangyari ito sa China? At hindi lang basta yun. Ang mga digmaan sa matataas na altitudes tulad ng 14,000 feet ay isang malaking hamon. Kahit ang pinaka-trained na mga sundalo ng China di nakaligtas sa mga sakit sa altitude, malupit na panahon at mga logistic problems na walang katapusan. At hindi basta rookies ang mga Indian troops. Matagal na nilang na-master ang matataas na bundok, ang mga mahihirap na teritoryo na hindi basta makuha. Isa pa, kung ang India ay haharapin ng China, magulo ito. India is not Ukraine. Nasa nuclear power sila, may allies, at may malalakas na diplomatic ties sa mga bansang tulad ng US, Japan, Australia, France at UK. Kung ang China ay mag-i-initiate ng all-out war, umaasa na lang ba sila na walang mangyayaring global backlash? Ang totoo, ang China ay magkakaroon ng diplomatic isolation. Pag nag-kick off ang gyera, madali silang matutulungan ng mga kaalyado ng India, including the US. Kalimutan na ang mga sweet trade deals, mga sanctions, arms supplies para sa India, at diplomatic issues na magpapalakas sa pressure laban sa China. At kung makipagtulungan pa sila sa Pakistan, magiging target na sila ng mas malaking anti-China alliance sa Asia. Pwedeng magtulungan ang Japan, Australia at Southeast Asia. Pero hindi lang ito dyan natatapos. Masyado pa itong mapanganib. Kung magsimula ang conflict sa Leh, there's another critical flashpoint. We're talking about the McMahon Line. Hindi lang ito basta boundary. Matagal nang iniiwasan ng India ang issue na ito. At kung sakali, ang Tang sector na may mataas na diplomatic significance dahil ito ang lugar ng Dalai Lama ay magsisilbing crucial leverage sa Beijing. Kung makuha nila ang lugar na ito, magiging mas malakas pa sila laban sa India. Parang bargaining chip. Pero matindi ang magiging laban dito dahil magulo ang terrain at alam ng India ang laban na to. Hindi ito ang parehong sitwasyon noong 1962. Pero kung magtatagumpay man ang China sa mga lugar na ito, mabilis nilang matutukoy na ang kanilang sundalo ay naiinis at naliligaw sa dense forests at matataas na bundok ng Arunachal Pradesh. Magsisimula na naman ang logistical nightmare. Hindi ganong kadali magdala ng supplies. Hindi katulad noong 1962 na walang ibang sitwasyon. Ngayon ang mga Indian troops, handa na sila. Hindi lang yun. Let's talk about the chicken's neck. Ito na ang pinakamalaking point of vulnerability ng India. Ang Siliguri Corridor, isang maliit na daan na magkokonekta sa India at sa northeast states nito. Ang Bangladesh, walang anuman, bigla na lang magiging kasangga ng China. Kung makita na ng China na maaari nilang kontrolin ang lugar na ito, magiging isolated ang India. At dito nakikilos ang China sa kanilang malaking papel. Matagal nang alam ng marami na ang Bangladesh ay may political tie sa China. Ngayon mga kabayan, it's getting dangerously close. Mas malaki na ang impluensya ng China sa Bangladesh.
Imagine, China na lang ang magiging backer ng Bangladesh sa pagbuo ng special outposts o missile systems sa loob ng Bangladesh na direktang nagtithreat sa airspace ng India. Bigla na lang magkakaroon ng bagong conflict sa mga borders. Kaya kahit anong mangyari, kailangan mag-isip ng mabuti ang China. Di nila pwedeng isugal ito. Hindi lang ito laban sa India, kundi sa buong mundo. Gera na magre-resulta sa mas matinding sanctions, diplomatic isolation at isang potential nuclear war. Huwag kalimutan, nuclear power sila. Kung magkamali sila, pwede nila maranasan ang isang pinakamatinding bangungot. Kaya, kahit malakas ng China, hindi pa rin sigurado ang tagumpay nila. Hindi nila alam, isang maling galaw lang at hindi lang ang ekonomiya nila ang mawawala. Maging ang global prestige nila ay tutungo sa napakalaking kalamidad.